Si Jordan Del Fierro, 32 years old at kilalang bilyonaryo sa industriya ng business. Nagkaanak ito kay Vanessa, na isang ordinaryong mamamayan at pinangalanan nilang Clara. Samantala, hindi akalain ni Jordan na sa kanyang pag-uwi, maabutan itong magkapatong ang kanyang best friend at pinakamamahal na asawa. Labis ang galit ni Jordan nang masaksihan kung paanong masarapan ang malandi nitong asawa kay Cody. Mga hayop kayo! Ang bababoy nyo! At ikaw, Vanessa! Hindi ka na namili ng lalaking gagalaw sa'yo. Si Cody pa talaga. Kaya pala, wala kang pakialam kung abala ako sa trabaho. Pati si Clara, napapabayaan mo na. Jordan? Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba nasa business trip ka? Kaya pala, hindi ako mapakalis sa trabaho. Pinagpapawisan rin ako ng malamig. Ito palang ginagawa mo behind my back. You slut! Magsasalita pa sana si Cody nang sugurin ito ni Jordan at pinagsuntok. Walang pakialam ang lalaki kahit wala nang saplot ang kaibigan. Talagang pinuruhan ito ni Jordan at kulang na lang ay mapatay na ito sa sobrang galit. Umawat naman si Vanessa habang hawak ang kumot na itinapis sa kanyang katawan. Hayop ka! Itinuring kitang kaibigan. Tapos, tutuhugin mo lang pala ang asawa ko. Mawala kayong kahiyan. Jordan, tama na. Huwag mo sasaktan si Cody. Anong tama na? Mga depungal. Sana, naisip niyo ang salitang tama bago niyo akong winalang hiya. Ipapakulong kita, Vanessa. Noon ko pa gustong hiwalayan ka. Puro ka nalang trabaho. Wala ka ng time sa akin. Ngayong may iba nang nagpupuno sa kakulangan mo, magagalit ka. Sigaw ni Vanessa. Sinong tino ang hindi magagalit, ha? I am your husband for almost 9 years. Tapos, ganyan lang ang mangyayari. Are you referring me to nuts? Sisiguraduhin ko na pagsisisihan mo ang ginawa mong to, Vanessa. Maghiwalay na tayo. Hindi na kita gustong makasama pa. Hindi na kita mahal. Kaya mabuti pa nga, kumalas na tayo sa isa't isa. Tumigil si Jordan sa pagsuntok kay Cody at agad namang lumuhod ang kanyang ex-wife para daluhan ang kabit nito. Galit at nangangatal sa gigil na tinalikuran ni Jordan ang dalawa. Dahil kapag hindi pa umalis ang lalaki roon, baka kung ano pa ang kanyang magawa. Halos magtagis ang kanyang bagang habang naglalakad patungo sa garahe. I feel so bad. Dang it. Ilang taon ang sinayang ko sa maling tao. Nangarap pa akong buuin ng pamilyang meron kami. May anak na at lahat. Nagawa pang magpatuhog sa iba. Damn. Agad na pinasibad ni Jordan ang kanyang mamahaling kotse patungo sa bar. Wala itong pag-aalinlangang umorder ng sandamakmak na alak. Sunod-sunod nitong nilagok ang beer. Saka nagpa siyang tawagan ang kanyang private lawyer. Drew, prepare a divorce paper. Gusto ko makipaghiwalay kay Vanessa. Nahuli ko silang magkapatong ni Cody. That jerk. Gusto ko mag-file ng case against them. I will find the proof that they are having an affair. Matapos ng pag-uusap nila Jordan at Drew, nagpatuloy ang lalaki sa pag-inom ng alak. Habang tumatagal, matapos ng pag-uusap nila Jordan at Drew, nagpatuloy ang lalaki sa pag-inom ng alak. Habang tumatagal, mas nare-realize ni Jordan na hindi dapat nagmumukmok sa kagaya ni Vanessa. Inaalala lang ng lalaki ang kanilang anak na babaeng si Clara. Bata pa ito. Kaya nagpa siya sa Jordan na mag-hire ng katulong na mag-aalaga sa anak. Kung inaakala nito na habang buhay ako magmumukmok para sa kanya, hindi. Ako ang sinayang niya. Pamilya namin ang sinira ng kalandian niya. Magsama sila ni Cody. Tignan ko lang kung saan sila pupuluting dalawa. Lumipas ang 1 linggo nang magkaharap ulit sila Vanessa at Jordan. Kasama nila roon si Clara. I will take my daughter away.
Kung gusto mo, puntahan mo na lang siya or text me kapag gusto mong makasama ang bata. Sustentuhan mo if you want. Naiintindihan mo bang sinasabi mo? Tandaan mo to, Vanessa. Ikaw ang sumira ng pamilya natin. Ayokong sama mo si Clara, lalo pa at si Cody ang kasama. Baka kung ano lang ang gawin nito sa anak ko. Hindi naman niya anak si Clara. Sa ayaw at sa gusto mo, isasama ko ang bata. You're so busy sa trabaho at alam ko na mapapabayaan mo lang siya. Kaya hayaan mong sumama siya sa akin, Jordan. I stayed for almost 1 year dahil sa bata. Ngayong alam mo ng lahat, then be it. Siguraduhin mo lang na walang masamang mangyayari sa anak ko. Dahil hindi ko papalagpasin ang mangyayari. Asahan mong kahit sinong santo, hindi ko sasantuin sa oras na anak ko ng pinag-uusapan. Whatever. Basta, ayaw kitang makasama. Palagi ka rin lang namang wala. Wala nang dahilan para ayusin pang pamilyang to. Someone will fill out what you could not. I will sue you and Cody. Mom, Dad, enough please. Maghihiwalay na nga kayo tapos ganito pa ang maririnig ko. Daddy, wag mo pong ipakulong si Mommy. Kahit na sobrang mali siya. Please, just for me. Sabi naman ni Clara sa naiiyak na boses. Pero, Clara, anak. Please, I'm sorry, Daddy. Pero ayokong mawala si Mommy. I love you both. Dugtong pa ni Clara. Nagsusumamo ang mata ng bata, kaya walang nagawa ang ama. Galit na tumalikod si Jordan at napilitang huwag ipakulong ang ex-wife dahil sa pakiusap ng mahal na anak. Pinahakot ni Vanessa sa mga na-hire na tao ang kanilang gamit. Nagkulong naman sa kwarto si Jordan. Kahapon pa nito pinalabas ang gamit ng ex-wife. Pinanood ni Jordan kung paanong ilabas ng mga lalaki ang gamit nila Clara at Vanessa. Tila pinipiga ang puso niya roon. Daddy, bisitahin niyo po ako. Mamimiss ko po kayo, Daddy. Love na love po kita. Sana hindi nagloko si Mommy. Sana buo pa ang pamilya natin. Sana. Mag-iingat ka doon, anak. Tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka o may problema. Daddy will come kahit saan ka man magpunta. Mahal na mahal rin kita, anak. Hindi ko rin akalain na mami mo ang sisira sa pamilya natin. Basta lagi mong tatandaan, andito lang lagi si Daddy para sa'yo. Umiyak si Clara at niyakap naman ito ni Jordan. Nang umalis ang kanyang anak at ex-wife, naiwan si Jordan sa tahimik na mansyon. Ginugol niya ang oras sa trabaho. Naging successful lalo si Jordan nang makilala ang amang milyonaryo. Mas lalong nadagdagan ang kanyang kayamanan habang sinusustentuhan ang anak na si Clara sa nakalipas na ilang taon. Manang, andyan na ba ang mga bagong kasambahay na na-hire? Tell them to clean my room. Bigla namang nag-ring ang kanyang cellphone at agad na sinagot ang tawag ng anak na babae. Daddy, si Tito Cody po. Binubugbog po ako. Ilang beses na ako sinasaktan ni Tito. Sabi po niya, wag akong magsusumbong. What? Dang it. Nasaan kayo ngayon? I will sue him. Sinasabi ko na nga ba kay Vanessa? Ang tigas kasi ng ulo ng mami mo. Daddy, ayoko na po dito, Daddy. Kunin niyo na ako. Paulit-ulit na pumapalahaw ng iyak si Clara habang nagmamakaawa sa kanyang daddy. Nakaramdam naman ng awa at galit si Jordan, kaya nang sabihin ni Clara ang lokasyon, agad na nagpunta roon si Jordan para sunduin ang anak. Ayos ka lang ba, anak? Daddy, ilang beses na akong gustong halayin ni Tito Cody. Mabuti na lang matalino ako. Natakbo ako sa kapitbahay at nauwi ako kapag nandyan na si Mami. Kaya lang pag biglang magbabanyo si Mami o kaya lalabas, sinasalihan ni Tito ng bugbog.
Tara na, anak. Hindi mo na kailangan bumalik pa sa mami mo at sa hayop mong Tito Cody. I will file a case against them. DSWD will handle your case. At sisiguraduhin ko na hindi na makakalaya pa ang hayop na yun. Sinama ni Jordan ang anak sa mansyon at namili ito ng kasambahay na mag-aalaga sa anak. Nag-volunteer naman si Lily kay Manang Linda, ang mayordoma ng mansyon. Samantala, tinutugis na ng pulisya ang dating kaibigang si Cody na ngayon ay nagtatago kasama ni Vanessa. Nag-focus naman si Jordan sa pagbawi sa anak at natutuwa naman si Clara kay Lily. Daddy, ang bait po ni Ate Lily. Ang ganda niya pa. Tinanong ko nga siya kung may boyfriend na. Sabi niya wala pa, Daddy. Anong gagawin ko? Hindi ko pala nakikita ang yaya mo, Clara. Masyado akong naging abala sa trabaho. Ayos ka lang ba rito, anak? Hayaan mo. Babawi si Daddy. Ayokong pati ikaw lumayo ang loob dahil sa pagiging busy ko. Ayos lang po. Alam ko naman po, para mabigyan niyo ako ng maayos na buhay, kaya niyo ginugugol ang oras niyo sa trabaho. Basta po, Daddy, huwag po kayong magpapakapagod ng sobra. Health is wealth. Salamat sa payo mo, anak. Halika na't kumain. Kinaraga ni Jordan si Clara nang makasalubong nila si Lily na noon ay hinahanap ang batang inaalagaan. Nakaramdam naman ng hiya ang dalaga nang makita ang sobrang hot na amo. Namula ang muka ni Lily habang nakayuko. Clara, kanina pa kita hinahanap. Good afternoon, sir. Andyan po pala kayo. Ikaw ba si Lily? Nice to meet you. Yeah, kagagaling ko lang sa business trip. Kakain na muna kami ni Clara. Do you want to come? Hello, Ate Lily. Mamaya na po ako maliligo. Sama ka pa muna sa amin ni Daddy. Para naman may kasabay kang kumain. Sabi mo po, ikaw lang mag-isa lagi dahil busy sila Manang. Sabi naman ni Clara sa maligalig na boses. Ala, hindi na, Clara. Ayos lang naman ako. Kumain na muna kayo ni Sir. Hihintay na lang kitang makatapos kumain. Come with us, Lily. Huwag mong tanggihan ang offer ng anak ko. Sige po, sir. Nakakahiyaman, bigla namang kinabahan si Lily. Kaya kahit na nahihiya at nag-aalinlangan, napilitan itong sumama. Natuwa naman si Clara at nanatiling seryoso si Jordan. Nagpunta sila sa dining area para kumain. Nahihiyang naupo si Lily, lalo na nang pagtripan ito ni Clara at doon pinaupo sa tabi ng daddy niya. Eat. Huwag kang mahiya. Treat us like a family. Huwag kang mag-alala. Hindi ako maselang boss. Kahit na po, katulong lang ho ako. Oo nga, mabait yan si Daddy, Ate Lily. Wala kang dapat ipangamba. Saka, wala na rin naman na akong mommy. Ikaw, baka you want? Sabi naman ni Clara sa mapagbirong tono. Namula ang muka ni Lily habang nasandok ng kanin at ulam. Sinamaan naman ng tingin ni Jordan ang pilyang anak. Humagikgik lang ito ng tawa habang nangungulit. Lily, pagpasensyahan mo na ang aking anak. May kapilihan talaga yang si Clara. Anak naman, baka mailang ang Ate Lily mo sa ginagawa mo. She's eating. Baka mulan to ng gana. Naku, Daddy, hindi yan. Sanay na si Ate Lily sa akin. Huwag kang mag-alala. Malaki ang tiwala ko sa kagwapuhan mo, Daddy. Ate Lily will like you. Sagot naman ng anak sa natutuwang boses. Clara naman, nakakahiya na talaga kay Sir Jordan. Don't be shy, Ate Lily. You look like a goddess, kaya wala kang dapat ikabahala. Daddy will like you too. Humahagik-gik na sabi ni Clara. Lalong namula si Lily roon at nag-iwas ng tingin. Halos masamid rin ang dalaga sa kinakaing ulam dahil roon. Clara, hindi makakain ng maayos ang Ate Lily mo. Let her eat. Sorry na, Daddy. Gusto ko lang talagang i-ship kayo. Tapos, bigyan niyo po ako ng cute na kapatid. Ayos na po ang 6.
Pilyang dugtong pa ni Clara. Nasamid naman si Jordan sa kapilihang pinagsasabi ng anak. Lalong nangamatis ang mukha ni Lily roon. Baka mamaya may girlfriend na nga pala si Sir Jordan, Clara. Magalit pa sa akin. Sabihin, nilalandi ko kahit hindi naman. Don't worry, Ate Lily. Walang jowa ang daddy ko. Hindi rin naman ako papayag. Bahala sila. Mamatay sa inggit. Ikaw lang po ang bagay kay daddy. Tama na yan, anak. Kumain ka na lang. Tigilan mo kami dahil baka machoke talaga kami at matuluyan sa pinagsasabi mo. Daddy naman, ang ganda-ganda kasi ni Ate Lily. Baka maunahan ka ng iba riyan. Magagalit talaga ako. Nakasimangot na sagot ni Clara sa ama. Huwag mong pangunahan ang buhay ng Ate Lily mo, anak. May sarili siyang buhay. What if may nagugustuhan na pala siya? Let her be. Hindi na sumagot pa si Clara dahil nagsisimula na itong mainis. Bata pa naman kasi ito at 8 years old pa lamang. Kaya naman, hindi na lang nila binigyang pansin ang sinasabi matapos nilang kumain. Sumama na si Clara kay Lily para maligo. Grabe ka, Clara. Para akong aatakihin sa puso noong kinukulit mo ang daddy mo. Hayaan mo na siya. Let time heals. Mahirap at masakit rin ang pinagdaanan niya. For almost 9 years of being together. Oo nga. Gaya ng kwento ko sa'yo, Ate Lily. Kaya nga gusto kong mag-move forward na si daddy. 3 taon na rin silang wala. Nakita ko naman niya, ginawa niya lahat for me. Kaya nga, hayaan mo muna. Ang daddy mo na ang bahala kung sino ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Like what I've said, wala pa siya sa puntong maghahanap ng bagong pag-ibig. Ganun ba, ate? Baka na-pressure ko pala ang daddy ko. Maybe, or hindi naman siguro. Hayaan mo na muna siya, Clara. Mas kailangan kanya ngayon kesa sa love life. Ikaw, ate, ready ka na bang umibig? Hindi ko alam, Clara. Sa ngayon, focus muna ako sa'yo, sa trabaho ko. Kailangan kasi ako nila nanay eh. Ako na lang ang inaasahan nila. My sister died, kaya wala na silang anak. Do you have a sister, Ate Lily? Siguro kasing ganda mo siya. Twin sister. Mas matanda lang siya sa akin ng 2 minuto. She died. Nagkaroon ng pulmonya noong baby pa kami. Kawawa naman pala siya, ate. Tumango si Lily at nag-alaga kay Clara buong maghapon. Nang bandang 4:00, nakatulog ang dalaga. Naabutan ito ni Jordan na nakasubsob ang muka sa may lamisita. Samantala, tahimik namang nanonood si Clara ng Cocomelon sa laptop. Pinagod mo yata, anak, ang Ate Lily mo. Hindi sumagot si Clara dahil abala ito sa panunood. Samantala, napatitig si Jordan kay Lily na noon ay nakapikit ang magandang mata. Bumilis ang tibok ng puso ni Jordan habang nakatitig sa maamong muka ni Lily. Bumaba ang mata ni Jordan sa manipis nitong labi at matangos na ilong na may kaliitan. You look like a real-time Barbie. Are you really a maid? O baka nagpapanggap ka lang nakatulong? Sir Jordan? Nanlaki ang mata ni Lily nang makita ang amo na ilang pulgada lamang ang layo sa kanyang muka. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang nagkakatitigan sila. Otomatikong namula ang muka nilang dalawa dahil roon. Sorry sir, nakatulog po pala ako. Naghabulan po kami ni Clara kanina eh. Pero grabe, nakakatuwa ang kahipulan ng anak nyo. Hindi ako mananalo. Bagsak naman ang talukap ko. Is it hard to handle my child? Hindi naman po, sir. Sobrang ligalig lang niya. Kaya ko naman pong alagaan. Huwag po kayong mag-alala. Hindi na po ako matutulog sa susunod. Sorry po. Julas, hindi yun ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang malaman kung mahirap bang alagaan si Clara. I will tell Manang Linda to buy you a vitamins. Nang sa ganon,
hindi ka manghina agad sa kahipera ni Clara. Lako sir, wag na po. Nakakahiya naman. Ayos lang naman po. Ngayon lang naman po ako napagod. I'm serious. Hindi biro mag-alaga ng batang kagaya ni Clara. Masaya akong bumabalik ng dati nitong sigla. Since her mommy and I got separated. Nalungkot ng todo ang anak ko. Normal lang naman po ang ganon. Wala naman po kasing anak na gustong magkahiwalay ang magulang. Mabuti na nga lang, hindi nagrebelde si Clara. Hindi rin biro sa bata ang ganoong trauma. Yeah, lalo na at sinasaktan pa siya ng kabit ng mami niya. Cody even tried to harass her. Loko yun ah. Pinakulong niyo sana, Sir Jordan. I did. Hanggang ngayon lang ay nagtatago pa rin ang lokong yun. Ang mami po ni Clara, kasama? Oo, sumama. Ayos lang naman sa akin. Matagal ko nang tanggap na wala na kami. Ang sa akin lang, sana hindi nito hinayaan na ginaganon si Clara. Nakaramdam ng awa at lungkot si Lily kay Clara at sa kanyang boss. Ramdam nito ang hirap na dinanas ng mag-ama dahil sa ginawang panlalalaki ng ex-wife ni Jordan. Niyakag naman ni Lily ang kanyang boss na maupo. Nagkakapagpalagayan na silang dalawa ng loob roon habang nag-uusap. Sir, halika muna at maupo tayo. Busy rin naman po si Clara sa panonood. Sige, hayaan mo muna siyang maglibang. Wala pa rin naman akong gagawin. Balik po tayo sa usapan natin kanina. Bale, alam po pala ni Vanessa na gano'n ang ginagawa sa anak niyo. Hindi man lang pinigilan? Nakausap ko si Clara. Ang sabi niya, nabulag raw sa pagmamahal ang mami niya kay Cody. Kaya saradong isipan nito sa lahat ng sumbong ng bata. Iniisip rin ni Vanessa na gumagawa lang ng kwento si Clara. That makes me more irritated and mad. Grabe, hindi pinaniniwalaan ng sariling anak. Napakahirap talaga sa panahon ngayon ng ganon. Tipong mas inuuna pa ng babae o lalaking paniwalaan ng kabit kesa sariling anak. Kaya maraming bata at kabataang nawawalan ng puri o napapariwara dahil sa kapabayaan ng magulang. Kung alam ko lang sana, hindi na talaga ako pumayag. That time, kailangan ko pa rin kasing mag-work para masuportahan ko si Clara. Hindi ko magagawang palaguin pang negosyo kung may inaalagaan akong anak. Kung sa bagay, pero sana naman sir, kahit na may kanya-kanya na kayong buhay, bilang nanay, hindi niya pabayaan yung bata, lalo at nasa poder niya. Siyang nag-insist na sa kanya si Clara. Dapat panindigan niya yon till the end. Oo nga eh, hindi kasi nag-iisip. Sana, binalik na lang nito sa akin si Clara. Nagsisi rin ako na hinayaan ko. Luckily, matalino nga ako. Kung nagkataon na mahina ito, baka nasira na ang kinabukasan. According to my sources, kaya ganoon si Cody dahil nakagamit ito ng pinagbabawal na gamot. Kaya pala ganoon kalala ang utak eh. Ang lakas ng kitek. Sisiguraduhin ko naman na pagbabayaran nito ang ginawa. Nakalusot na sila sa sasampa kong kaso nung una dahil pinigilan ako ni Clara. Ngayon, hindi na. Sinang-ayunan naman ni Lily ang sinabing iyon ni Jordan. Nang matapos silang mag-usap, doon naman natapos ang panonood ni Clara. Nagyayakag na itong matulog. Ate Lily, sawa na po ako manood. Tulog na po ako. Tara Clara, patutulugin na muna kita. Tara po, Daddy. Una na kami. Nag-uusap na sila. Clara naman. Wala namang masama sa pag-uusap namin, Clara. Itulog mo na lang yan. Sagot naman ni Jordan. Humagikgik lamang si Clara noon at namula naman si Lily. Sige na Sir Jordan, patutulugin ko na muna tong maligalig niyong anak. Go on, para mabawasan ang maligalig rito sa mansyon. Naiiling na tugon ni Jordan. Natawa naman si Lily. Pinatulog na niya si Clara at nang makatulog ang bata, lumabas na ito at nagtungo sa may sala para magwalis. Natapakan naman ni Lily ang laruan ni Clara kaya muntikan na siyang matumba. Nadulas ang dalaga. Mabuti na lang at nasalo ito ni Jordan
na noon ay nagmamasid sa ginagawa ng kasambahay. Be careful, Lily. Mahirap mabarog ang ulo. Baka mamaya pumutok. You will be hospitalized. Kaya nga po, sir, marami pong salamat. Nagharumentado ang puso ni Lily roon. Tila sasabog iyon, kaya naman nahihiya siyang umayos ng tayo. Nakyutan naman si Jordan sa yaya ng anak. Salamat po, sir. Nakakaloka. Andok na rin yata ako. Siguro nga. Basta, mag-ingat ka sa susunod. Nagkatitigan sila saglit at parehong nag-iwas ng tingin. Sir, maglilinis po muna ako ng mga ginamit ni Clara. Okay. I have a pending paperwork to do. Punta muna ako sa library. Ingat po, sir. Salamat po ulit. Nang makaalis na si Jordan, muling naglinis si Lily. Napapaisip ang dalaga sa kakaibang karismang taglay ng boss niya. Grabe, ang gwapo na ni Sir Jordan. Pinagpalit pa. Sure naman akong masarap rin to sa kama. Pero bakit ganun? Hay, minsan talaga, may mga taong ang hilig lang magsayang ng taong masarap. Kinikilig na bulong ni Lily. Paminsan-minsan ay nai-imagine nito ang maskuladong katawan ng sexing amo. Sa paglipas ng mga araw, nanatili si Jordan sa mansyon para bumawi sa anak. Masaya naman si Clara, nakasama na ang ama at hindi na nakakaranas pang masaktan. Anak, ayusin mong mga kalat mo. Huwag mong masyadong pagurin ang ate Lily mo. Sige ka, pag nanawa yan, aalis yan. Hindi naman, sir. Aalis ka po ba, Ate Lily? Kasi pasaway po ako. Tila naiiyak na tanong ni Clara. Hindi kita iiwan, Clara. Kahit pa umalis ako, babalik ako para bisitahin ka. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ako aalis hanggat hindi ako pinapaalis ng daddy mo. Talaga po, ate? Yay! Magpapakabait na po si Clara. Hindi na po siya magkukulit kasi love na love po ikaw. Sabi naman ni Clara, yumakap ito kay Lily. Napangiti naman ang dalaga at si Jordan sa kaswitan ng bata. Ganyan dapat, anak, para hindi ka iwanan ni ate Lily mo. Tara na, sa garden. Samahan niyo ako. Gusto kong maglibang. Magtatanim tayo ng halaman. Talaga po, Daddy? Gusto ko po yan. Gusto ko pong matutong magtanim. Masayang sigaw ni Clara. Tara, Clara. Sama tayo. Basta mag-iingat ka, baka masugatan ka. Halika, anak. Kakargahin ka na ni Daddy. Tuturuan kitang magtanim. Masayang nagpapalakpak si Clara sa narinig mula sa kanyang daddy. Nagpunta silang tatlo sa garden at nagsimulang humawak si Jordan ng kwatsoy para magbungkal ng lupa. Hindi naman mapigilan ni Lily mapalunok sa pagkamangha sa muscles ni Jordan at abs nang maghubad ito ng suot na damit. Kumuha naman si Clara ng maliit na panghukay ng lupa. Be careful, anak. Bawal kang masabuyan ng lupa sa mata. Mapupuwing ka niyan. Ayos lang magputik at magdumi. Oo nga, Clara. Babantayan kita. I can handle this po. Wag niyo akong alalahanin. Turo niyo na lang po sa akin kung anong gagawin. Ibinaba ni Jordan ang hawak na kwatsoy at lumapit sa anak. Tinuruan itong magtanim si Clara. Masaya naman silang pinapanood ni Lily. Hindi mapigilan ni Lily mapangiti roon. Nakakatuwang makita na may time ka na, Sir Jordan, para kay Clara. Kahit na sobrang busy mo. Anak ko na lang ang meron ako. Ayokong pati si Clara mawala sa akin. Hindi na baling mawala ang lahat. Huwag lang ang anak ko. Nakakatuwa naman po ang pagmamahal niyo sa anak. Walang kapantay. Ganun talaga. Once na naging magulang ka na, you can sacrifice everything para sa anak mo. Lahat gagawin mo para lang makita mong kontento at masaya ang bata. Kapag nagkaanak ka na, you will never be selfish. Tipong isusubo mo na lang ang pagkain, ibibigay mo pa. Because you are a parents. Tama po kayo. Hindi pa man ako naging magulang sa ngayon, pero ganyan rin ang gagawin ko.
pag nagkaanak ako. Dahil hindi naman sila basta na lang eh. Dapat mahalin sila at alagaan ng tama. Kailangan rin disiplinahin para lumaking maayos. Tama. Kahit anong mangyari, huwag mong gagayahin ng ex ko. Walang pakialam sa anak. Basta nagpapakasasa sa buhay. Ang mga ganong babae ay hindi dapat nagkakaroon ng anak. Kawawa lang ang bata. Kaya nga sir, nakakaawa lang. Nagpatuloy si Jordan sa ginagawa at nagtanim naman si Clara at Lily. Pagkatapos nilang magtanim dalawa, nagpasya si Clara at Lily na maglibot sa garden. Napadpad sila sa may lake. Pilit inaabot ni Clara ang water lily na balak nitong ibigay sa kanyang yaya nang madulas ang bata. Mabuti na lang at nahatak ito ni Lily sa kamay. Kaya lang siya ang nahulog sa tubig. Ate Lily! Daddy! Si Ate Lily! Nahulog sa lake! Panay ang sigaw ni Clara roon. Mabuti na lang at saktong hinahanap na sila ni Jordan. Hindi pa man din marunong na maglangoy si Lily. Ano nangyari anak? Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, Daddy. Si Ate Lily po nasa may lake. Please, save her. Niligtas niya po ako tapos siya ang nahulog. Natatarantang sagot ni Clara. Agad namang tumalon sa Jordan sa tubig at hinanap ang dalaga. Nakita naman nito si Lily na na-stuck up sa ilalim dahil sumabit ang laylayan ng maid uniform. Wala itong malay kaya agad sinagip ni Jordan. Sinira nito ang damit kaya napunit iyon. Iniahon niya si Lily at inaplayan ng CPR. Wake up, Lily. Come on, wake up. Hala, Daddy. Ang dami yatang tubig na nainom ni Ate Lily. Sorry, ate. Gusto ko lang naman pong kunin ang kapangalan mo. Umiiyak na sabi ni Clara. Napaubo naman si Lily at sumagot sa paos sa boses. Sir, namula ang muka ni Lily nang magmulat ng mata at makita ang boss na sini-CPR ang dalaga. Kasabay noon ang mabilis na tibok ng puso nilang dalawa nang mapagtanto na para na rin silang nag-kiss. Inalo naman ni Jordan si Clara. You're safe now, Lily. Thank you for saving my daughter. Sorry po talaga, ate. Napahamak ka dahil sa akin. Tila sinisunok pang sabi ni Clara. Ayos lang, Clara. Hindi mo naman akalain eh. Ayos naman na ako eh. Basta next time, kapag delikado ha, don't. Opo, Ate Lily. Sorry. Sinisinok na sagot ni Clara. Hinitian ito ni Lily, kaya bahagyang gumaan ang pakiramdam ng bata. Be careful, next time. Buti na lang, walang ligaw na ahas rito. Baka natuklaw pa kayo. Let's go. Kailangan na nating maligo, Lily. Namula ang muka ni Lily sa sinabi ng boss niya. Narealize naman ni Jordan na tila double meaning ang huling sinabi, kaya kinorek nito iyon habang naiiling. What I mean is, tara na magbanlaw para makapagpalit ng tuyong damit. Don't get me wrong. Opo, sir. I understand. Huwag po kayong mag-alala. Tara na. Medyo nilalamig na rin po ako. Tara, Ate Lily. Ipagtitimpla po kita ng kape. Kayo ni Daddy. Di ba po, tinuruan mo ko? Bawi po ako. Sabat naman ng batang si Clara. Tumango si Lily at Jordan sa sinabi ng bata habang nakangiti. Napakasweet mo naman, Clara. Go on, anak. Opo, pagkatapos niyo pong maligo, baba na po kayo sa dining area. Andoon na po si Manang Linda. Help niyo na lang po ako sa pag-akyat sa stool. Dugtong pa ni Clara habang magiliw na nakangiti. Oo, Clara. Thank you. Ang bait mong bata. Umakyat muna si Jordan at Lily sa kani-kanilang kwarto para maligo. Nang makababa sila, munti ka namang mahulog sa hagdan si Lily dahil basa pala ang natungtungan nito. Mabuti na lang at nahawakan ito ni Jordan sa bewang. Nagkatitigan silang dalawa roon, kasabay ng mabilis na tibok ng kanilang puso.
Lily, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo mag-iingat ka? Mabuti na lang, you fall into my arms. Sorry po, sir. Nagmamadali po kasi ako. Huwag kang masyadong magmadali. Dahil doon madalas magkamali. Look what happened. Noted, sir. Hindi na po mauulit. Dapat lang. Dahil baka mawalan pa ng Ate Lily ang anak ko. Oo nga, sir. Thanks po. Dahan-dahang inalalayan ni Jordan si Lily pababa. Kinilig naman ng todo ang dalaga at tinatago na lang nito ang kilig para hindi masabihang kere ng amo. Thank you for saving my little child. Kung wala ka, baka nalunod na ng tuluyan roon si Clara. Hindi rin madaling sagipin ng anak ko. No problem, sir. Ilang beses niyo rin po akong nailigtas ni. Saka kahit na sino, ibubuwis naman ang buhay para kay Clara. She's a good kid. Napaka-genuine mong tao, Lily. I appreciate you. Thank you po, sir, sa compliment. Nakaka-overwhelmed naman. Nagkangitian sila roon. Habang tumatagal, napapalapit sila Lily at Jordan sa isa't isa. Palagay rin sila kapag magkausap. Nang makarating sa kusina, naroon si Clara at inaantay sila. Finally, Ate Lily, Daddy, here's your hot coffee. Masigla at may ngiti sa labing sabi ni Clara. Masarap ba yan, anak? Baka naman magka-diabetes kami. I trust you, Clara. Mabilis kang matuto at napakatalino. Kaya alam kong perfect ang timpla mo. Really? You trust her like that? Oo naman, sir. Grabe ka sa akin, Daddy. Mabuti pa si Ate Lily ko. Nakasimangot na sabi ni Clara. Tumawa naman si Jordan at tila kiniliti si Lily roon. Binibiro lang kita, anak. I love you so much. I love you too, Daddy. Kape ka na po. Malapad ang ngiting sabi ni Clara. Natuwa naman si Lily sa mag-ama at hindi nito mapigilang kiligin. Ang sarap sigurong magkaanak ng kagaya ni Clara. Super sweet. Yes. Mag-anak na po kayo ni Daddy, Ate Lily, para malaman mo. Humahagigik na sagot naman ni Clara. Nasamid sina Lily at Jordan, kaya pareho silang naubo. Pasaway ka talaga, Clara. Saan mo ba namamana ang kapilyahan mong yan? Mamatay ata ako sa pagkasamid sa iyong bata ka. Diyos ko. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo eh. Tumatawang sabi ni Clara. Clara naman. Clara, enough. Nakakahiya kay Lily. Namumula ang tengang saway ni Jordan sa pilyang anak. Nagtakip naman ng bibig ang bata. Nang makaubo sila ng kape, nagpasya silang manood ng TV. Panay ang tawa ni Lily kay Clara. Nakakatuwa naman yung karakter sa palabas. Yung isa unggoy, yung isa naman isda. Ano pa kaya ang kasunod? Butike? Katulad ni Tuki-Tuki? Kunot noo at seryosong puna ni Clara sa pinapanood. Sino naman yung Tuki-Tuki? Yung butiking nasayaw na parang ewan sa YouTube Shorts video po, Sir Jordan. Pambihira ka talaga, Clara. Puro kalokohan ang natututunan mo. Hindi naman po, Daddy. Cute nga po eh. Katwiran pa ng pilyang bata. Napailing na lang si Jordan habang napapangiti. Tumawa naman si Lily, kaya naagaw noon ang atensyon ng gwapong amo. Tila musika sa pandinig ni Jordan ang boses at halakhak ni Lily. Samantala, aksidenteng naghawakan ng kamay si Lily at Jordan nang kukuha sila ng popcorn. Sige na, sir. Mauna ka nang kumuha. Ikaw na. You can have it. Ladies first. Ayos lang po, Sir Jordan. Kau na. Namumula ang mukhang pagpipilit ni Lily. Napansin naman ni Clara na nagkakahiyaan ang daddy at yaya nito. Kaya naman, kinuha ni Clara ang popcorn at sinubuan silang dalawa. Ayan, nagkakahiyaan pa po kayo. Pwede namang magsubuan na lang. Since you can do it. Ako na lang ang mag-a-adjust. Nakataas ang kilay na sabat ni Clara. Natawa ang dalawa roon. Pambira ka talagang boto ko.
Wala ka talagang aasahan sa isang Clara del Fierro. Talagang mapapanga ka na lang. Peace po tayo, Daddy, Ate Lily. Pahiya-hiya po kasi kayo. Pareho naman po kayong may muka. Pili ang sagot ng bata. Hindi na lang kumibo sina Lily at Jordan dahil panigurado lang silang malabong manalo kay Clara. Tinapos lang nila ang palabas at pinatulog na si Clara. Samantala, makalipas ang isang buwan, dinapuan ng trangkaso si Clara. Kaya naman, todo alaga si Lily. Walang oras na hindi nito inaasikaso ang kawawang bata. Hanggang sa nakatulog na lang ito sa sobrang pagod. For someone like you, na hindi naman anak si Clara, hindi ko akalain na ituturing mong parang anak ang anak ko, Lily. Napapahanga mo ako. Sir Jordan, ano pong ginagawa niyo rito? Sumenya si Jordan kay Lily na huwag itong masyadong maingay. Nagets naman iyon ng dalaga at bahagyang nagtakip ng bibig. Hinawakan ni Jordan ang kamay ni Lily at dinala ito sa labas ng pintuan. Kamusta ang pakiramdam ni Clara? Ayos lang po siya, sir. Kumpara kanina, inaapoy ng lagnat. Pabalik-balik rin talaga ang trangkaso ni Clara dahil nauuso na naman. Pero huwag po kayong mag-alala. Ako na ang bahalang mag-alaga. I know how hands-on you are. Pero gusto kitang bigyan ng bonus for giving your best sa pag-aalaga sa anak ko. Lumulusog ngayon si Clara at nagiging masiyahin. Hindi ako nagkamaling ikaw ang napiling yaya nito. Ginagawa ko lang po ng maayos ang trabaho ko, Sir Jordan. Kailangan kasi ni Clara ng aagapay sa kanya. Yung hindi man niya tunay na ina o kadugo pero may malasakit sa kanya. Bata pa kasi siya. She needs it. Yeah, kaya thankful ako dahil nagbibigay ka ng extra care sa kanya habang wala ako. Kinilig naman si Lily sa sinabing iyon ni Jordan. Habang natagal, mas lalo nitong ginagalingan ang pag-aalaga sa anak ng amo. Samantala, napapansin naman ni Jordan ang kabaitan at pagiging maalaga ni Lily kay Clara, kaya gumagaan ang puso niya sa dalaga. Isang araw, nakita ni Jordan na balak halayin ni Lucio si Lily, kaya sumugod si Jordan at sinuntok ang lalaki. Try to touch her and you will rot on jail. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Lucio. Sir Jordan, buti na lang po dumating kayo kaagad. Si Lucio po, pinipilit akong makipag-ano sa kanya. Buwisit na lalaki. Is that true? Galit na tumawag ng pulis si Jordan at pinadampot ang lalaking kargador. Nanginginig naman sa takot si Lily roon, kaya nagpa siya si Jordan na yakapin ito. Sa pagkakataong iyon, napanatag naman ang kalooban ng dalaga at napalitan ng kilig ang kaniyang nararamdaman. Thank you so much, sir. Niligtas niyo na naman po ako. Huwag mong isipin yun. Basta ikaw, lahat gagawin ko. Thank you po talaga, sir. Hanggang ngayon pa rin po talaga, may mga taong nang wawalang hiya. Hindi naman porket taga-probinsya ako, kalad-karing babae na ako. Don't cry, Lily. Wala ba siyang nagawa sa'yo? Did Lucio hurt you? Kiss you? Hindi po, sir. Muntikan lang po. Mabuti na lang at napadaan kayo. Nahihirapan pa naman po akong manlaban dahil malakas to. I will never tolerate that kind of actions. Huwag kang mag-alala. Hindi ako titigil hanggat hindi nahuhuli ang hudyong yon. Muling tumawag si Jordan sa police station at nagawang huliin ng mga pulis si Lucio. Patong-patong na kaso ang kinakaharap noon dahil supplier pala iyon ng ipinagbabawal na gamot. Ikulong yung siraulong yan. Make him pay for every bad things he did. Gigil ang mukhang sabi naman ni Jordan. Humawak naman si Lily sa braso nito para pakalmahin. Chill, Sir Jordan. Ang puso mo. Kaya na po nila ayon. Huwag kang masyadong magalit. Masama sa kalusugan. Ayoko lang talaga sa mga kagaya nitong ogag. Ka-bad trip. Kinilig naman si Lily nang makita ang reaksyon ng amo dahil nagagalit ito.
Doon lang na-realize ni Lily na talagang concern sa kanya si Jordan. Para itong karakter sa libro na nag-iigting pa ang panga. Mabuti na lang at hindi nito napatay ang Hudyong si Lucio, kundi makukulong pa si Jordan. Marami po talagang salamat sa pagliligtas at pagtulong niyo sa akin. Masaya po kung hindi ako napahamak at ngayon nga ay makukulong pang kagaya ni Lucio. Hindi kita pababayaan, Lily. Kung paano mo ingatan at protektahan ang anak ko, ganun rin ang gagawin ko sa'yo. Marami pong salamat, sir. Sobrang thankful po talaga ako sa pagdating niyo. Hinawakan ni Jordan ang kamay ni Lily, kaya mas lalong napangiti ang dalaga. Nagpunta ito sa loob ng mansyon at doon lang bumitaw si Jordan. Limit yourself sa paglabas. In case na mula ako sa tabi mo, there's nothing bad will happen to you. Copy po, Sir Jordan. Magtatapon lang po sana kasi ako ng basura para makatulong rin sa mga kasama ko. It's not your job, Lily. Ang trabaho mo lang ay alagaan si Clara. Focus on her. Napahama ka patuloy. Tulog naman po kasi si Clara. Wala akong ibang magawa. Hindi naman po ako sanay na magpaupo-upo lang habang yung mga kasama ko sobrang busy. Naintindihan naman iyon ni Jordan, pero hindi nito maiwasang mamangha sa kabaitang taglay ng dalaga. Kaya lang, nagsisimula ng mabahala ang lalaki dahil lapitin ng disgrasya at panganib si Lily. Nang magkaroon ng business trip si Jordan sa New York, isinama nito si Lily at Clara. Dahil hindi mapapanatag ang kalooban ng lalaki kapag hindi kasama ang dalawa. Thank you, sir. Nakaranas akong makapunta ng New York dahil isinama niyo ako ni Clara. Walang anuman, Lily. Clara needs you. Kaya sinama kita. Pero kapag kailangan ko ng assistance, ikaw pa rin ang isasama ko. Wow! Talaga, sir? Ayos? Pinakitaan mo kasi ako ng maayos na performance bilang yaya ng anak ko. Ginagawa ko lang naman po ang trabaho ko ng tama. Nagkatitigan sila at parehong napangiti. Nag-focus sa trabaho si Jordan at abala naman si Lily sa pag-aalaga kay Clara. Nagyakag gumala ang bata, kaya naman sinamahan ito ni Lily. Habang naglalakad, may nagbumotor na paluko-loko mag-drive dahil lasing ang bumulusok papunta sa direksyon ng dalawa. Marahang tinulak ni Lily si Clara, kaya siya ang nasagasaan. Ate Lily! Sumigaw si Clara habang naiyak. Agad nitong kinapa ang cellphone. Mabuti na lang at tapos na ang trabaho ng kanyang daddy. Daddy, nasagasaan po ng motor si Ate Lily. Niligtas niya po ako ulit. Ano? Nasaan kayo? Dito po sa labas ng condominium. Hintayin niyo ko yan, anak. I will come. Sobra ang kabang nararamdaman ni Jordan ng mga oras na iyon. Tila nanlalamig rin ang kanyang kamay at paa kahit pa nakasapatos naman ito. Nakarating agad ang lalaki sa venue kung saan naroon ang dalawa. Umiiyak si Clara dahil tinakasan ng nakabangga. Walang malay si Lily. Shit! Kanina pa ba kayo rito? Abay, let's yun na. Basta nalang iniwanan si Lily. Tara na, anak. We needed to bring her to the nearest hospital. Tara na po, Daddy. Natatakot po ako para kay Ate Lily. Kanina pa siya walang malay. Nagtungo silang mag-ama sa pinakamalapit na ospital. Agad namang dinala sa emergency room si Lily. Kabadong-kabado ang mag-ama. Daddy, sobrang daming beses na po akong tinulungan ni Ate Lily. Dinaig pa niya si Mami na sobrang alaga sa akin. Can I treat her like my real mom? Gusto mo na ba talagang magkaroon ng bagong mommy? Opo, kahit dalawa sila ni Mami Vanessa, si Ate Lily is the best. Let me think about it. Soon, magkakaroon ka na ng mommy at kapatid. Talaga po, Daddy? Mabuti naman. Deserve mo pang maging happy. Basta kay Ate Lily. What if ayaw ng Ate Lily mo sa akin? Hindi ka sure, Daddy. You have the looks and money. Kahit sino, may in love sa'yo, Dad. Have a confidence on yourself. I don't know. Mukhang nangangalawang na ako ngayon, anak.
Sus, Daddy naman, ang torpe mo naman. Nahihiyang nagkamot ng batok si Jordan roon. Tinawanan lang ito ng anak. Maya-maya pa, lumabas ang doktor at sinabing maayos na si Lily. Maaari na nilang samahan sa VIP room. Isang araw ang lumipas, nagising naman na si Lily. Pagmulat ng kanyang mga mata, una nitong nakita si Jordan, kaya bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. Ang sarap namang gumising kapag ikaw ang nakita. I know, Lily. You can look at me anytime you want. Mabuti naman at nagising ka na. Clara's worried. Ay, kalabaw! Sir naman, nagtutulog-tulugan ka lang ba? Kainis naman kayo eh. I'm not. Malakas lang ang pakiramdam ko when someone is looking at me. Saka medyo kumalaw ka. Nakakahiya tuloy. Don't be. Hindi ka iba para sa akin. Boss ko pa rin kayo. Pwede mo naman akong jowain. Pero hindi mo lang ako basta boss. Sir naman nangaasar ko. I'm not. Ewan ko sa'yo, sir. Kakamulat ko lang, inaasar niyo na ako kaagad. Thank you for saving my daughter. Once again. You never failed to amuse me, Lily. Biglang niyakap ni Jordan si Lily nang mahigpit. Kinilig naman ng todo ang dalaga roon. Napangiti ito sa katumango. It is my duty to protect her, Sir Jordan. Hindi niyo na ako kailangan pasalamatan. No, you're really responsible. Unlike sa iba. Let me take care of you. Po? Hayaan mong alagaan kita. Mas lalong nabingi si Lily sa lakas ng tibok ng puso niya roon. Lalo na at yakap pa siya ng amo. Hinarap ni Jordan sa kanya ang dalaga at nginitian. Para namang sasabog ang puso ni Lily sa sobrang kilig. Hindi po ba nakakahiya? Boss ko kayo eh. Wala kang dapat ikahiya. Can you call me on my names? Sir naman, ano pong ibig niyong sabihin? Gusto kong Jordan na lang ang itawag mo sa akin, Lily. You are special to me. Jordan? Thank you po, sir. Yes, Jordan lang. Enough with sir or boss. Naiilang ako. Aba nga at kayo pang naiilang. Sige na nga, Jordan. Lily, my name sounds sexy on your lips. I like it. Ganyan lang ang tawag mo sa akin. If you call me sir, I will punish you. Halo? May parusa pa nga? Oo na nga. Jordan akong Jordan. Ang cute mo lang talaga, Lily. Sabay kindat ng lalaki. Halos lumundag naman ang puso ng dalaga sa kilig. Napansin ni Lily ang kakaibang kalandian ng amo sa kanya. Pero aminadong kinikilig lalo nang ipagbalat siya nito ng prutas. Kumain ka nitong prutas para mapunan yung vitamins na wala sa'yo. You should be healthy. Buti na lang walang fractured ang ulo mo at puro sugat lang ang natamo mo. Nawalan ka lang ng malay. Nakakainis kasi yung kamote driver. Ayaw mag-ingat. Mabuti na lang rin at ako ang nabangga, hindi si Clara. Kawawa sana ang bata. Mas mabuti kung hindi ka nabangga. Walang mababangga. Next time, be careful. Hindi porket nasa gilid na kayo ng kalsada. Safe na. Oo nga, doon ko lang rin na-realize na kahit nasa gilid na kapag aksidente, maaksidente ka talaga. Buti hindi truck. Patay talaga kami pareho. Kapag nagkataon, baka mapatay ko rin ang driver. By the way, nahuli na ang driver na tinakbuhan ka. He will pay the compensation for the damage he's done para magtanda. Sana hindi na lang, sir. Kinulong na lang sana muna para magtanda. Nakakulong nga, matapos kong sermonan. Gusto ko ang upakan kasi sinagasaan ka. Diyos ko, wag na. Baka ikaw pa ang magbayad. Mag-iingat na lang kami next time. Nakakaumay na rin. Napakadisgrasyada ko naman. Hindi naman siguro. Hindi pa rin. Kahit ganito ng itsura ko. Buti na lang hindi nasira ang mukha ko. Wala pa nga akong asawa eh. Bakit? Hindi na lang ako ang gawin mong asawa para meron ka na. Jordan naman, nangaasar ka na naman. Mamaya maniwala ako. Tumawa si Jordan at kinilig lalo si Lily habang nakatitig rito.
Sinubuan naman ang dalaga ng amo ng mansanas. Nagulat at nanlaki ang mata ni Lily, pero wala itong nagawa kundi lunukin iyon. Kinikilig na inagaw ni Lily ang mangkok na may lamang prutas. Ako na, kaya ko na to. No, let me treat you like a queen. Independent woman ako, Jordan. Kaya ko to. I know. Ayaw mo ba sa lambing ko? Jordan naman, ano bang nangyayari sa'yo? Kinikilig man pero tinago iyon ni Lily. Baka sa mukha ng binata ang hiya roon. Namumula ang magkabila nitong tenga, kaya bahagyang napangiti si Lily. Hindi ba obvious? I am flirting you, Lily. Ha? Bakit ako? Because you are special. I like you. Ano? Pakiulit? Ang sabi ko, gusto kita. Isa pang ulit. Hahalikan na talaga kita. Di nga. Dahil ayaw maniwala ni Lily, agad hinawakan ni Jordan ang batok nito at sinunggaban ang labi ng dalaga. Namula ang mukha ni Lily at nanlaki sa gulat. Nilaliman naman ni Jordan ang halik at kalaunan ay tinugunan iyon ng babae. Kainis, ang tamis ng labi mo. Don't you like it? Gumanti ka nga. Huwag kang ang pilyo. Nagtatanong ka pa kung saan nagmanang kapilihan ni Clara. Sa'yo naman pala. So? Anong so? Ayusin mo nga. Kitang slow nga ako. So, will you let me court you? Gumanti nga ako sa halik. Hindi pa ba sign yun? Nice. Sige, asahan mong kikiligin ka sa akin. Tipong tulog ka na. Nakangiti ka pa. Lakas mo naman, Jordan. Kumindat lang si Jordan at kinilig ng todo si Lily. Lihim na napangiti ang dalaga. Kinabukasan, lumabas na ng ospital si Lily. Tuwang-tuwa naman si Clara at Jordan dahil makakasama na nila ito. Sa pagkakataong iyon, nagsimula na ring manligaw si Jordan. Gaya ng sinabi ko sa'yo, liligawan kita, Lily. Grabing effort yan ah. Isang van na chocolate at stuffed toys. Nakakakilig. Hindi lang yan, Lily. Let me sing a song for you. 'Cause I am yours. Go on. Kumanta naman si Jordan at halos mapatalon sa kilig si Lily. Kinanta nito ang I'm Yours. Napakagwapo at napakalamig ng boses ni Jordan. Nang matapos kumanta ang lalaki, hinawakan nito ang kamay ni Lily at hinalikan. Sabi ko noon, baka hindi na ako magmahal ulit dahil nakakadala na. Mag-focus na lang ako sa trabaho at kay Clara. Until I found a girl like you. You made me realize that it is not too late to love again and open my heart. Hindi naman kasi ako katulad niya. Hindi lahat ng babae lolokohin ka. Hindi lahat sasaktan ka. I know. Kaya nga andito ako sa harap mo. Gagawin ang lahat para sa'yo. Thank you sa effort, Jordan. I appreciate it. Who would love to hug you, kiss you, love you? You are so lovely, Lily. Alam kong mabuti kang tao. That's why my heart chooses you. B? Talaga namang sinagad na? Talagang sasagrin kita ng pagmamahal ko. Humawak sa kamay ni Lily si Jordan at naglakad sila sa buong garden. Sumibol na roon ang red roses na tinanim nila. Kaya walang bulaklak sa van dahil dito, itong buong field ng pulang rosas ang regalo ko sa'yo. Wow! Talaga? Grabe ang laki at ang lawak. You deserve this kind of treatment, Lily. Kahit pa maging tayo, hindi ako magbabago. This time, hindi kita sasayangin. Sa pagkakataong ito, hindi ko hayaan na mawala ka. Dapat lang, dahil hindi Rose ang pangalan ko, kundi Lily. Water lily is free, kahit saan pwede. I know. Hindi naman kita papakawalan pa. Ngumiti sila sa isa't isa at hinarap na Jordan si Lily para muling halikan ng torrid. Ginantihan naman iyon ni Lily. I like you too.
Pero gusto kong maramdaman kung talagang seryoso ka. Yun lang ba? Give me a month. I will prove it. Tumango si Lily habang nakangiti. Niyakap naman ito ni Jordan. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging maasikaso at sweet si Jordan kay Lily. Tuwang-tuwa naman si Clara dahil may instant mommy na siya. Habang tumatagal, mas naging malapit ang puso ni Lily at Jordan. Gusto mo bang mag-travel? Like pumunta sa Santorini? You mean Greece? Sino bang hindi? Then, it's a date. Hindi tayo pwedeng magsalo. Isama natin si Clara. Malulungkot ang bata. Oo, akala ko pa naman masasolo na kita. Mukhang kaaga ko pang anak ko. Pero tama ka, hindi ko dapat iwanan si Clara dahil lang gusto kitang masolo. Sira ulo, dapat lang. Hindi porket love life ka na, tsapuera mo na lang yung anak mo. Noted, sweetie. Salamat sa paalala. Sweetie ka dyan. Namumula ang mukhang puna ni Lily. Sumilay naman ang nakakalokong ngiti kay Jordan. Because you are so sweet. At gusto kita. Oo na, kainis ka naman. Hihimatahin mo na ako sa kilig sa'yo eh. Di maganda. Para mayakap kita. Ang landi mo, Giordano Bakit Giordano? Ang bansot naman ang tawag mo sa akin. Samantalang ako, sweetie. Loko ka kasi kainis ka. Pinapakilig mo ako ng sobra. Hulog na nga. Humahalakhak si Jordan at tinalikan ang noo ni Lily. Wala namang angal ang dalaga. Panay ang banding nilang tatlo sa mansyon na animoy isang buong pamilya. Thank you for completing my life. Masaya akong nakilala ka. Mas lalo naman ako. Hindi ko akalain na mahuhulog ako sa'yo at magugustuhan mo ko. Samantalang, isa lang akong hamak na kasambahay. Don't belittle yourself, Lily. Marangal ang trabaho mo. I know, Jordan. Kaya lang, ano na lang ang sasabihin ng daddy mo? Naman, sasabihin ng ibang tao. Pakinggan mo ang tibok ng puso mo. Huwag ng ibang tao. You know that. Hindi ka nila papasayahin. Wala silang ambag sa buhay mo. And about my dad, ayos lang sa kanya as long as hindi kagaya ni Vanessa. Talaga? Mabuti naman. Grabe ang kaba ko roon. Aba, nagsasolo na kayo Hindi niyo na sinasali yung anak nyo. Singit naman ni Clara. Busy ka kasi, Clara. Huwag ka nang magalit, aling maliit. Next week, we will go to Santorini. Hindi ba't gusto mong maligo sa dagat? Dadayo tayo roon. Talaga po, Daddy? Kasama si Mama Lily? Masiglang tanong ng bata. Siyempre naman, para kumpleto ang pamilya natin. Yay! Happy family! Thank you, Daddy. Love you both po. Sweet na sagot ni Clara. Napangiti na lang si Lily habang pinagmamasdan ang mag-ama. I love you too, Clara. Love you more, anak. Kinarga na Jordan si Clara at kiniliti naman ito ni Lily. Panay ang tawa ng bata pati ng dalawa roon. Naghabulan sila at nagsayaw buong maghapon. Sa mga nakalipas na araw, walang ginawa si Jordan kundi pasayahin sina Lily at Clara. Ready na kami ni Clara, Jordan. Good. We will use my chopper papunta roon. Nakausap ko na si Lohens para sa paglalandingan noon doon. Wow! Pa-chopper-chopper na lang si Giordano. Baliw ko talaga, Lily. Pag hindi ka umayos, hindi na tayo tutuloy at lalandi na lang kita. Tumuloy na tayo at doon maglandian. Lokong to, excited pa naman si Clara. Talaga? Sabi mo yan walang bawian. Parang ogag, kala mo naman hindi ako nagpapalandi? Oo na, sorry na, Commander. Commander tapos nakasalot na naman ng pototoy sa akin. Namula ang mukha ni Jordan sa sinabing iyon ni Lily at kinabig ito. Huwag mo akong asarin ng ganyan, Lily. Baka madaligan kita nang wala sa oras. Tumigil ka nga. Kaliit naman ng pototoy. Nagulat si Lily nang ihawak ni Jordan ang kamay ng dalaga sa matigas nitong alaga. Nanlaki ang mata ni Lily nang masukat iyon. Buisit!
Ang laki pala! Walang hiya ka! Bakit mo inihawak? Nagsisigaw si Lily roon, kaya siniil ito ng halik na mainit ni Jordan. Namula naman ang dalaga at tinugunan ang halik. Saktong labas ni Clara sa kwarto nang matapos silang maghalikan. Dali-dali naman silang umalis at nagtungo sa airport. Nakarating sila sa Santorini at nag-check-in sa private resort na kakabili lang ni Jordan last month. Ngayon ko pala mapapakinabangan ng resort ko. Ano? Sa'yo to? Ngumiti lang si Jordan, samantalang naiwang namamangha si Lily. Karga ng dalaga ang batang si Clara. Nagmistulan silang isang buong pamilya roon. Nang makapag-ayos ng gamit, bumaba sila para kumain. Kain na muna tayo. Gutom na raw si Clara. Tara na kumain. Then, tayo naman mamaya. Tayo naman mamaya? Ang alin? Magkainan. Buwisit ka, Jordan. Babasilin kita. Walang tanyanan, Lily. Alam mo namang ikaw'y mahal ko. He, leche. May dalaw ka ba ngayon? Bakit ang sungit mo? High blood ka pa sa akin. Wala. Puro ka kasi kalokohan eh. Tumawa lang si Jordan at nagsimula na silang kumain. Pagkatapos nilang kumain, naligo na sila sa dagat. Naggawa ng sandcastle si Clara at Lily habang natawa. Samantala, kinagabihan, naghanda si Jordan ng panibagong sorpresa. Kinilig naman si Lily sa dinner date nila sa dalampasigan. Doon nito sinagot ang lalaki. Another surprise para sa babaeng pinaka-espesyal sa buhay ko. Never underestimate yourself just because you are poor. Minsan, kung sino pa ang mahirap, sila pa ang makatao at mas disente. Thank you. Oo na, hindi na. Salamat sa pag-e-effort mo para sorpresahin ako. I am ready to be yours. Talaga? Hindi nga, Lily. Sinasagot mo na ako. Oo nga. Ayaw mo pa? Siyempre gusto ko. Thank you so much. I love you, Lily ko. Welcome to my life, Jordan. I love you too. Yumakap si Jordan kay Lily at hinalikan ito ng torrid sa labi. Ramdam ni Lily ang init ng pagmamahal ni Jordan roon. Napangiti na lang silang pareho sa gitna ng halikan. Nang kapusin ng hininga, doon lamang sila huminto. This is our promise ring. Someday, I'll marry you. Sa ngayon, let's enjoy each other's company. Kahit hindi mo ko bakasalan o ibang makakatuluyan mo, ayos lang. Basta handa akong pasahin ka habang tayo pa. What the fuck are you saying? Huwag kang negative. Kakasagot mo lang sa akin. Ganyan ka na kaagad. Sana hindi mo lang ako sinagot. Nagtatampong kumalas si Jordan sa yakap kay Lily. Nabadrip ito sa sinabi ni Lily. Na-offend lang rin kasi si Lily, sinabi ni Jordan. Sana hindi na lang nito binanggit ang kasal. Sorry, sabi ko nga, let's go with the flow. Ayaw mo bang makasama ako habang buhay? Hindi Kasi kung ayaw mo, huwag na lang nating ituloy. Bad shot na agad eh. Sorry talaga. Someday ka pa kasing nalalaman. Ganoon talaga ang iisipin ko. Bagong simula pa lang naman tayo. Kaya hindi tayo magmamadali. Chill ka lang. Wala naman akong iba. Ikaw lang talaga. Aba, dapat lang. Baka maputol ko yan. Tumawa naman si Jordan sa sinabing iyon ni Lily. Niyakap nito ang nobya at hinalikan sa ulo. Nagkadal silang dalawa roon. Kinabukasan, nag-snorkeling sila at naiwan muna sa resort si Clara. They stay in love at talaga namang sobrang sweet. Tara na, baka hindi hintay na tayo ni Clara. You know her. Oo nga. Habang naglalakad pabalik, may nakita silang babaeng kasama ni Clara. Nang makalapit, nakilala nila ni Jordan na iyon ay ang kanyang ex-wife na si Vanessa. Anong ginagawa mo rito, Vanessa? Daddy, bigla pong tumawag si Mami sa number ko. Naawa po ako kaya pinapunta ko rito. Jordan, simula nang asama ako ni Cody, naging kalbaryo ang buhay ko. Hindi ko akalain na dealer pala ito at gumagamit pa.
Hindi ko rin akalain na totoo ang sinasabi ni Clara about him. Naluluhang sabi ni Vanessa. Whatever. Ganyan ang pinili mong buhay. Basta ka nilang nagpakana at di mo kinilala ng gusto. We've been best friend for almost 5 years and I didn't know him after then. Nabisi na ako sa buhay ko. Ayoko nang bumalik kay Cody. Baka sinundan ako ng hayop na yun. Nakawala lang ako sa kanya dahil sa tumulong sa aking concerned citizen. Jordan, make me your wife. Para wala nang magawa si Cody. Dagdag pa ni Vanessa sa nagsusumamang boses. What? Ipapahamak mo lang kami at ang anak mo. Alam mo palang susundan ka nun. Naiinis na sabi ni Jordan. Halos lumabas ang ugat nito sa sentido sa sobrang inis. Kahit na ganoon ang itsura ng dating asawa, mukha itong Muslim na balot at mukhang puro pasapa. Mas nangingibabaw ang pagkasura ni Jordan. Hindi ka pa talaga nag-iisip. Nilalagay mo sa panganib si Clara. Ilang beses na, Vanessa. Ilang beses na. Nauubos ang pasensya ko sa katangahan mo. Sorry na, Jordan. Let's fix this. Please, come back to me. Pangako, hindi ko na uulitin pa. Umiiyak na sabi ni Vanessa. How nice of you. Pagkatapos mo akong saktan, babalik ka na parang wala kang nagawang masama sa akin. Pinagsisisihan ko na yon, Jordan. Mali ako. Nagkamali. Pero pwede pa naman eh. Dugtong pa ni Vanessa habang pilit na inaabot ang kamay ni Jordan. Inihawak iyon ng lalaki sa nobya. No, Vanessa. Wala ka nang babalikan. Winasak mo ang mundo ko. Binuo kong mag-isa at ngayon, nakilala ko ng nakatadhana para sa akin. Babaeng hindi sasayangin ang pagmamahal ko. You have someone now? Paanong pamilya natin, Clara? Puno ng hinanakit na tanong ni Vanessa. Naramdaman nito ngayon ang sakit na naramdaman ni Jordan noon. Sana, pumasok sa isip mo yan when you first cheated on me. We're divorced, so why not? Ayoko masaktan habang buhay. I don't deserve it. Sorry, Mommy. Tama po si Daddy. We can't fix our family na. Mahirap po kalimutan yung nigawa mo. At aminado po akong I like Mama Lily for Daddy. Sabat naman ni Clara. Mas lalong nasaktan at naluha si Vanessa. Bago maging kami, bago ko siya nagustuhan, she became a real mother kay Clara. Ilang beses niyang tinaya ang buhay para sa kaligtasan ng di naman niya anak. Clara loves her dahil mabait at maalaga. Hi, I'm Lily. Narealize ko lang na pwede palang mahalin at alagaan kahit hindi mo tunay na anak. Because this kid needs love and affection. Kailangan niya ng pag-aalaga at tamang trato sa kanya. Humalik naman sa noo ni Lily si Jordan, kaya mas lalong nasaktan si Vanessa. Hindi ko akalain na darating ang panahon na wala na pala akong babalikan, na mararamdaman ko yung sakit na mawalan. Isn't it ironic? Ako ang gumulo sa pamilya. Tapos, heto ako, nagmamakaawa. Umiiyak na sabi ni Vanessa. Cheer up, Mommy. Nakaya ni Daddy. You should too. Love you po. Naawang saad ni Clara. Hinalikan naman ito sa noo ni Vanessa. I'm sorry, anak, for all the bad things I did. Sa mga pagkukulang ko sa'yo at sa daddy mo. Ngayon alam ko nang malabo nang maibalik. I will accept it, kahit na nakakalungkot. You should live your own life. Thank you for all the memories we had. Sorry for what I lacked. Goodbye. Muling napahagulgol si Vanessa nang marinig ang mga katagang iyon kay Jordan. Narealize niya na higit na masakit kapag nanggaling iyon sa lalaking minahal ng almost 9 years. Pero narealize rin ni Vanessa na dahil iyon sa kanyang kagagahang nagawa. Umiyak naman si Clara dahil naawa sa kanyang tunay na mami. Daddy, ipakulong mo talaga si Tito Cody. He's jerk. He need to rot in jail.
Hindi po matatahimik ang buhay natin kapag pagala-gala ito. Seryosong suwestyon ni Clara. Okay anak, makakaasa ka. Thank you. Sorry. Ikaw nang bahala kay Clara. Alam kong hindi na siya pababayaan. Paalam. Naglakad ng palayo si Vanessa matapos mabilisang yumakap sa anak. Ramdam ni Lily ang bigat ng paligid. Nakaramdam ito ng bigat sa pakiramdam dahil tuluyan nang nawasak ang pamilya. She felt guilty, pero lalo lang yumakap si Jordan sa kanya. Don't be sad, nor guilty. Wala kang kasalanan. She wasted my years with her. Kaya kayanin niya, kahit na mag-isa lang siya. Pero kasi mahirap yun. Babae rin ako. Mas mahirap sa part ko, Lily. Makinig ka. We are officially over and divorced. Wala kang kasalanan. Siya ang may gawa noon sa sarili niya. Oo nga, Mami Lily. Please, huwag kang mag-isip ng kung ano. I love you. Nakangiting sabi ni Clara. Gumaan naman ang pakiramdam ni Lily dahil doon. Trust me, Lily. Oo na. Nang gabing iyon, nagtabi na sina Lily at Jordan sa kama. Kakatapos lang pala nilang mag-inom dalawa at nalasing silang pareho. Sa namumulang muka, sinunggaban ni Lily ang labi ni Jordan at ginalugad naman ng lalaki ang bibig ng dalaga. Nagsimulang mag-init ang kanilang mga katawan at humaplos sa kanilang kahubaran. I will make you mine forever. This time, I can marry you. Lily, will you marry me? Yes, wala naman na akong ibang gustong makasama kundi ikaw. Nakangiting sabi ng babae. Muli silang naghalikan at tila hayok na hayok sa isa't isa. Paulit-ulit na inangkin ni Jordan si Lily at pinuno ng kanyang katas ang fiancé. Simula noon, mas tumibay pa ang kanilang samahan at pagmamahalan hanggang sa mabuntis si Lily at manganak ng triplets. Thank you for making me so happy. You deserve all the happiness in this world, Jordan. I love you. I love you most. Pati sila Clara, Zero, Sean at Ace. Mahal na mahal ko kayo, asawa ko. Muli silang naghalika ni Lily. Doon nagsimula ang masaya nilang